Jesus in His death, burial, and resurrection. Yon. Pakikiisa natin sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang, paano yung burial na yun? Sa Tagalog, gusto niya. Sa Pagkalibing. pagkalibing, o pagkalibing niya. At yung kanyang pag tayo bababa sa tubig, we are dying to our old life. As we come up out of the water, we are being born again into a new life with Christ. Baptism represents burial. So the Lord no longer asks us to go through the torture of the cross because He has already carried our guilt, our sins, and every curse upon Himself. He simply asks us to be baptized in water so that we can identify ourselves with His death on the cross. Yan. For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in resurrection like His. Okay? So, maliwanag yan. Sa bawat binabautismuhan, yung pagkalublob mo sa tubig, yung pagbaba mo sa tubig, nagsisimbolo ng ikaw din ay nililibing kasama ni Kristo. At yung pag-angat mo sa tubig, nagsisimbolo ng pagkabuhay mong muli kasama ni Kristo. So, pagkalibing ng pagkalibing ng ating old self. Tuloy natin sa verse 6. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Nagdadala ito ng powerful na na impression sa atin na tayo, pag ikaw binautismuhan, yung talagang nililibing mo lahat ng lumang pagkatao mo. Praise God na may ganyan na ceremony kasi ikaw din sa sarili mo na-affirm, na-reinforce na totoong tapos na. Pag itutuloy mo sa mga ibang mga verses niya, kaya sinasabi niya, papaano pang mabuhay ang patay na? Bubuhayan mo pa ba ang patay na? Mga ganyan, yung para ikaw din pag na-attack, pag may temptation, ganyan, nailibing ko na eh. Nailibing ko na yan, yung dating pag-uugali kong yan, yung dating pagkatao ko na ganyan, nailibing ko na yan. May naalala nga tayo nung ang ganda ng ginawa ni Lord through the Bless Our Cups movement sa region 4A, mga lugar kasama ng Laguna, Calabarzon, Laguna, Batangas, mga ganyan, Rizal. Yung mga pulis doon, maraming nabaptize doon noon. Kasama din natin yung mga ibang pulis ng NCR. At nabaptize ba? Tama, na born again at may nabaptize. May isa na talagang naka-uniform pa. Kasi sabi niya, kasama ang uniforme kong to na nadungisan noon. Yan, nung hindi pa siya na-convert, hindi pa siya na-born again. Talagang isa rin siya sa hindi ginamit ang kanyang uniforme sa tama. Kaya talagang sinama niya pati yung uniform niya. Naalala ko lang yan. So, it has a powerful meaning para sa atin. Yung talagang ililibing tayo. Representing, nililibing natin yung lumang pagkatao natin. Maganda na hindi rin tumigil doon. Na tayo rin ay inaangat din sa tubig, of course. Sinisimbolo ng pagkabuhay muli para ano naman ngayon yung ipamuhay natin. Ang sinasabi ng Romans 6 is to live in the newness of life in Christ or with Christ. Parang ipamuhay na natin ay yung buhay na ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Yon. So, simple lang at napakaliwanag. Paglilibing ng lumang pagkatao natin at pagkabuhay muli para ang ipapamuhay na natin ay yung bagong tayo. Yung renewed, yung binagong tayo. Yung binagong pagkatao. Wala na yung old self. So, hindi na tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan. Yun yung old self natin. Hindi na tayo pwedeng maging alipin pa rin ng kasalanan. Alam natin na nailibing natin. Pati yung kapangyarihan ng
kasalanan na mang-control sa ating katawan, nailibing mo na yon. Meron ng powerful representation or ceremony na nangyari na yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay mo, wala nang bisaya. Wala na siyang power sa buhay mo na mang-control sa buhay mo. Wala nang power yung kasalanan na yan to influence you to do things, to do bad things, to commit sin again, to fail God again and again and again. Ang isang binautismuhan ay hindi na pwedeng paulit-ulit na nakakagawa ng mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Sabi niya dito, ang ini-explain ni Pablo, mayroong parte sa atin na namatay. Yun ang old self natin. Yan yung nagre-rebelde. Nagre-rebelde sa Diyos. Yan yung laging namumuhay sa kasalanan at nagiging kaaway ng Diyos. Sabi na dito, there is no other possible end for our old nature. If we cannot even change our height or the color of our skin, how much less our very nature. If we want a new life, we cannot simply reform the one we had. Our old life needs to die. It needs to be destroyed. Yan. So, walang sino mang tao ang kaya niyang baguhin ang kanyang buhay sapagkat kung hindi mo kayang baguhin ang iyong skin, hindi mo kayang yung ako gusto kong parang maitim ako, gusto kong pumuti. O hindi mo kayang baguhin ang iyong height. Parang kulang yung height ko Dagdagan ko nga. Walang ganun Hindi tayo talagang nagbabago sa atin. Kaya itong buhay natin, hindi basta-bastang medyo paayusin ko nga. Hindi natin kaya na gawin na basta kung ano yung buhay mo ngayon ay ayusin mo. Kailangan yung buhay mo ngayon ay mamatay. Yung buhay mo dati pala. Tayo pala mga nabago na. Yung buhay natin ay talagang kailangang mamatay. Yung old natin. Para tayo magkaroon ng pagkakataon na ipamuhay yung bagong buhay na inanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kagaya ng isang pusa, sabi niya, cats are natural-born hunters. They are renowned for bringing gift into their homes for their owners, grazing many doormats with dead birds and mice simply because hunting is in their nature. Although they receive plenty of food at home and have never been encouraged to bring in vermin, their natural instinct make them excellent hunters. Many have discovered that you cannot simply train a cat to stop bringing dead animals into the house. The only way a cat could leave behind this old nature would be to stop being a cat. Yan. Natural nang nasa pagkatao, paglikas, kalikasan, hindi tao yung pusa. Yung natural nang nasa kalikasan ng pusa ang pagiging hunter. Kaya sila, kung may alaga minsan, may dinadala silang mga na-hunting nila. Sabi niya dito, may ibon, minsan din naman, meron din mga daga. Kahit pa sila, binibigyan naman ng pagkain. Bakit ganun sila na binibigyan naman sila ng pagkain pero bakit nangunguha pa sila o naghahunting pa sila? Dahil nasa nature na nila ang paghahunting. Likas na sa kanila yon. Yung ganong katangian nila ay likas na sa kanila yon bilang isang pusa. And the only way para huminto sila sa pagdadala ng mga patay na daga ay yung paghinto nila sa pagiging pusa. Yung kailangan, yung nature na yon ng pagiging pusa as a hunter, pusa na hunter mawala sa kanila. Kagaya din nun, yung sa atin din, yung kalikasan natin na talagang gumawa ng kasalanan, yun yung kailangang mamatay sa atin. So we often want to train our old nature and live a Christian life that tolerates behavior that does not line up with our faith. However, the only way to experience the fullness that Christ offers us is by forever leaving behind the old ways of living and accepting all that Jesus is. So, ganun din sa atin. Hindi natin basta-basta
yung sasabihin na i-train natin ang ating old nature. Yung walang conversion, yung walang totoong pagtanggap sa Panginoon, walang totoong pagsuko ng buhay natin, tapos basta gumawa lang tayo ng New Year's resolution na ito ang mga babaguhin ko. Hindi pala kayang gawin ng isang tao yon. Without first deciding to die to your old nature at tanggapin yung buhay ni Kristo, hindi magagawa ng isang tao yan. We know na lahat tayong nandito, it is only by the grace of God na na-experience natin yung transformation. Yung mga dating may bisyo dito, it's by the grace of God na na-experience natin na abawat wala na. Nawala na sa akin yung ganyan na mga bisyo. It's by the grace of God. It's not because we trained ourselves. Yun lang ang tanging pamamaraan upang maranasan natin yung kabuuan ng gustong ibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagdidesisyon na mamatay. Kaya nga may message tayo noon ng Sunday na mamatay talaga sana tayo. Kailangan nating mamatay. We can't be living in our old life and then just thinking na i-add yung mga magaganda at tanggalin yung mga maganda. Kailangan buong buhay mo ng buong ikaw ay kailangan mamatay. Ito yung inuunawa natin. The old you, yung pangalan mo yan, kahit yung mismong pangalan mong pinamuhay mo noon na hindi sumusunod sa Diyos, yung yan, mamatay. Kaya nga, minsan na nag-a-add tayo or we're praying sa encounter ng new names na dinideclare natin para sa atin. Yung talagang maunawaan natin na meron talagang dapat mamatay o ikaw mismo kailangan mamatay. At kaya yun yung pinaka-sinisimbolo ng pagkabautismo natin. We need to die. And yun yung ceremony ng kamatayan. Kaya nga tayo may term tayo na pagkatapos ng baptism, may sinasabi natin, meron tayong mga kapatid, mga 10 sila na kalilibing lang kanina. Yan, nabigla yung mga iba doon nung nag-announce tayo ng ganun eh. Meron tayong mga 4 na nilibing. Yan. May nilibing tayong mga kapatid. Nilibing ang old nature. So, magsiset din tayo ng paglilibing natin. We will set a burial. Ito mga nandito, mga hindi pa nabautismuhan. Magsiset po tayo ng burial natin ng old self. Ilan po dito yung mga hindi ulit na, yung mga magpapabaptize magpapa-water baptism, pa-heart naman o pa-approve, pa-thumbs up naman para mabilang natin. Baka wala pala dito yung mga kailangan magpapautismo. Yon. Sino pa po yung mga kailangan mabautismuhan sa tubig? Ay, isa lang? Isa lang ba yung mga kailangan mabautismuhan sa tubig? O isa lang ang ating ililibing? Sige bro, agiset tayo iti ko. Ayan, 2. Ayan, sige, magsisit pa po tayo ng place at pizza kung kailan tayo maglilibing ng ating old self. So baptism not only represents our death, it also represents a resurrection. Ito naman. So hindi lang yon paglilibing pala, no? Pero yun din ay celebration kaagad din ng pagkabuhay muli. Yan, paglibing at pagkabuhay muli. It represents a resurrection. Christ did not remain in the tomb. We do not stay in the water. We come up. Yan, dahil hindi na natili ang ating Panginoong Jesucristo doon sa libingan, tayo rin hindi mananatili sa loob ng tubig. Tayo rin talaga ay umaangat. We come up clothed with our new nature, free from the slavery of sin. The desires that used to dominate us and leads us to fail God no longer have power over us. Yon.
Tayo na pag tayo ay aangat sa tubig, ang ating tingin doon ay umaangat tayo, nasuot-suot na natin ang bagong pagkatao natin. Tayo na ay napalaya sa pang-aalipin ng kasalanan. Gaya ng sabi ng Romans 6:6, napalaya tayo sa alipin ng kasalanan at ang mga pita ng laman, mga kagustuhan ng laman na gumagawang lagi nating nasasaktan ng Diyos. Wala nang kasalanan wala nang kapangyarihan sa atin 'yon. So, ang baptism, ibig niyang sabihin total transformation. Nothing from the old nature remains. Yun. Walang natitira kahit konti dyan sa old nature. Kasi hindi talaga pwede na nilibing mo na nga, patay na, nabubuhay pa. Ang tawag doon, multo. Wala pong, hindi pwedeng kailangan, yun yung maging firm na nasa isip ng isang babautismuhan. Pag tayo binautismuhan, firm na sa isip mo, matatag na yon at maliwanag sa isip mo na talagang nilibing mo ang iyong lumang pagkatao. Walang natitirang kahit hindi yung may natitira pang konti sa mga bisyo na hindi pala nailibing o sa mga masamang pananalita na hindi pa pala nailibing. Pero lahat pala yun ay nailibing. We are completely transformed when we are baptized. We begin a new life that is new and every day. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Yan yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Praise God na may ganyan na mga ceremony kasi para sa akin, yun yung talagang dapat ating pinagdiriwang Yung kamatayan natin sa ating lumang pagkatao na punong-puno ng kasalanan at alipin ng kasalanan. Ano pa bang mas maganda at mas glorious, mas sobrang dakilang bagay na pwedeng i-celebrate ng isang tao, kundi yung kamatayan niya sa lumang pagkatao at pagkabuhay niya sa bagong buhay kay Kristo. So, punta tayo sa leave the lesson. Sabi niya dito, ask someone who has been baptized. Yun, maghanda-handa kayo mga nabaptized now. Kasi may mga nag-hard heart. Lahat po ng mga nabautismuhan. Ask someone at church who has been baptized what kind of changes after baptism. Focus on what they left behind as part of their old nature. Write down what impacts you most about their testimony. Yun, susulat nyo naman ngayon, ano yung pinaka mapapakinggan na magkakaroon ng impact sa buhay nyo, sa kanilang mga testimony. So, baptism means death of old nature and beginning of new life. Yan ang ibig sabihin ng baptism. So, doon tayo nagtatapos. Uulitin ko mga kapatid, itong baptism na to, ito yung dahil nangyari na sa puso mo. Nangyari na sa puso mo na nagsisi ka na, nagrepent ka na, nakapag-decide ka na hindi na mamumuhay sa lumang pagkatao mo. Gusto mo nang mamuhay para kay Kristo. Kaya ito na yung seremonya. Yan. So, ang dami nating natutunan, no? To follow Christ, yung mga ibang purpose pa noon, mga naunang araw. Dahil nag-set si Christ na kahit siya pa nga na walang kasalanan, ay nagpabautismo kasi sabi niya, it is to fulfill all righteousness. Ito ay fulfillment ng lahat ng katuwiran para maging kompleto ang katuwiran ng isang gustong sumunod sa Diyos. Kaya pati si Jesus na walang nagawang kahit isang kasalanan ay nagpabautismo to fulfill all righteousness. At sabi niya, let us do this, sabi niya
to fulfill yung plural doon na tinatawag na at mga susunod pa, gagawin natin to. Hindi lang siya, kundi lahat tayo. Ito yung dapat sumunod ka agad pag ang isang tao nag-decide, kaya mga example na natutunan natin ng nakaraan. Pagka-decide mo at totoong buong puso mong tinanggap si Jesus at nag-decide ka ng mamuhay para sa Kanya, sumusunod ka agad sana itong baptism. Nangyari lang kasi ngayon, nag-schedule tayo eh. Nag-schedule pa tayo muna ng minsanan. At ito pala, natutunan natin na hindi maganda na pinapatagal to. Yung pagbabaptize, kaya mag-schedule tayo. Kung ilan yung mga hindi pa nabaptize dito, schedule na tayo kaagad. Kung kaya natin this January, i-schedule natin January. Tayo po merong swimming pool dito sa Chem 3, sa Bell Church. Malapit lang yan, pwede tayong mag-schedule doon. Ilang beses na tayong doon pumupunta. Kasi yun yung pinakamalapit para gawin itong water baptism. So, tinatawagan kong muli yung mga nabaptized na. Ang sabi dito is, what kind of changes took place in their life after baptism? What did they left behind as part of their old nature? Yan. So, mag-testify daw yung mga tapos ng nagpabaptize dito. Sa mga nauna pong nabaptize dito, any testimony po? Meron po ba? Hindi siya, Pastor. Ayan, si Ate Bells. Ang nasulat ko dito ng iPad ko, nawawala ang guilt conscience. Kasi palaging noon nararanasan ko ang grabing torment. Kaya there is hiding, gawa nga ng sa nafe-feel na guilt and shame from old self, yon. So, sabi ko, bakit nagagamit na ako pero bakit ang lakas pa rin ng torment? Parang ganun. So, nag-ulit ako ng water baptism. Kasi meron yung, meron yung, kailangan maintindihan pala natin yung godly sorrow. So, yun yung, nung binabasa ko yung masturbation that is unnatural sex that can lead to addiction, parang addiction, yun. So, matagal na na-stop ko na yan, pero bakit ang lakas-lakas pa rin ng torment? Kasi hampo nga in present kini Apo intudulin, parang nakatago pa rin sa akin. Pero nung na-expose ko na yung gawain ni Satan sa life ko yun, tapos nagkaroon ng opportunity na mag-water baptism, nag-undergo ako ng water baptism ulit. So, doon, nagkaroon ng, sabi dito, it begins a new life and every way, it is a new way every morning. Sa akin, parang new every morning na yung parang naging failures ko, yung naging pas ko kahapon. Ang pas natin kasi nagsisimula kahapon. Parang, hindi ko ngayon masyado na nami-meditate siya. Hindi ko na masyadong nami-meditate. Parang ang nami-meditate ko, yung goodness ng Panginoon. Tapos, I experience anointing of the Holy Spirit and deliverance. Parang, pag naiisip mo yung kasalanan na yun, tapos na ngayon, siya nagtagmaral ako. Parang ganun. So, palagi ko kasi sinisiksik sa isip ko na nakapag-baptize na ako, dineclare ko na ako ay follower ni Kristo. Ang follower ni Kristo ay hindi na ginagawa yung mga yun. So, yun ang nakita ko sa akin na parang na nangyari yung ako'y na water baptized. Yun. So, good morning and good afternoon sa lahat. So, ito may tanong ako. Napaisip lang ako, Pastor. Yun. Napaisip lang ako. Halimbawa, Pastor, hindi ko ngayon naisip ito na
paslangay nga una amo nga kamalingom paslangay nga unay nga na nadagsan nga i-repent parang ganun. Kasi parang na-curious lang ako kaya tatanungin ko. Baka meron din akong kasama dyan nagtatanong. Halimbawa yung part na yon sa isang old na past nga ikot, hindi nga na-i-repent tapos bigla na lang nga mo nga marirealize nga kamali. Nga ikot ko need ba na masapo nga i-water baptism manon? Ngam syakti pagtaktak darak dito nga ikot, dito nga 2 Corinthians 5:17. Pero hindi ba kailangang ulitin yung taikpamanan? Kasi hindi, halimbawa sa akin nga, dito ano ba ang ako nga hindi ko ba masabi. Pero halimbawa pag meron pang nakikita na struggle na ugali, Father, na parang struggle na ugali, ano mang ugali yon na parang nga na-i-present idi before water baptize nga ikot umanayan ba DJ from glory to glory nga precious blood ni Jesus or need pa pastor na i-rebaptize. Halimbawa yung mga bumalik sa bisyo, ganun. Siguro naman pag sa time na yon ay talagang totoong naunawaan mo ay naunawaan mo na talagang nilibing mo yung old self mo ay hindi na kailangan. Unless siguro pag yung isa talagang nag-backslide, talagang napalayo at nagbalik loob sa Diyos. Kasi andun na lahat naman yung ibig sabihin nun na kaya ito yung sinasabi natin, bagbagat tayo nga talaga nga ipagpakaawat tayo nga gusto nga maawatan iti may nga agpabautismo daytoy kahit nang sa uwan tapnon iti nagpabaptize ka tapos nagkasday ka manan na imadayo ka kani Apo Dios nga kasama papadadayo ka ti feeling mo amo kasapulan mo't no talagang ka nga talaga nag-backslide yung talagang nag-cool down ka lang may mga pagkakamali ka hindi na kailangan kasi alalahanin mo lang yun at i-declare mo na tapos na nanilibing ko yan kasi dahito ikat ceremony di ko na tayo nga ceremony kagaya din ng sinabi natin kanina na kasal pag ikaw kinasal ka nagkaisa na kayo ng iyong asawa at pag ikaw ba at pag tayo ba nung tayo kinasal tapos tayo nagkamali kailangan ikasal ulit kailangan bang gawin ulit yung ceremony so mabalin nga you just declared na binabalik mo na re-rededicate ka lang nire-rededicate mo and pwede pa yan sa encounter yung pwedeng nag-encounter ka ulit to go through all those process ng parang mga ceremony na ginagawa natin sa encounter unless dumating ka sa point na alam mong totoo naman yung faith mo nung first tapos for so many circumstances na nangyari ay nawala ka talaga sa Lord feeling mo talagang ikaw isang backslider yan parang sa akin magandang ma-rebaptize na naman pero yun din kasi naniniwala tayong nakabase din talaga sa right understanding yung totoong naunawaan mo yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus ito rin yung nagiging reason din natin kaya hindi nga tayo nagbabaptize kaagad although sinabi sa Bible na magandang sumunod kaagad pero maraming mga churches na for so many lessons ako nga sa Assemblies of God po doon ako lumaki naalala kong nag-lesson pa kami ng ilang series nagturo po yung pastor namin ng parang 4 na linggo bago kami binautismuhan kasi gusto nilang isigurado na and to make sure and to evaluate everyone na magpapabaptize na naunawaan talaga. Ay, nakita din natin na hindi rin pala advisable yung punta ka lang sa dagat tapos tinawag mo na yung mga sinong gustong magpabaptize kasi may nakita tayong gano'n Sinuti kahit nagpabautismo at inayaban dalat natin sinuti kahit nagpabautismo. Walang sense kasi ang baptism talaga is
parang kaslang pa nagsilyon jay na pagdesisyon namon. Paslamot lang jay kasar. Nga ikasar tap nun ayatan dati tunggal maysa. Ayatan dati tunggal maysa usong nga ikasar. Dito mo lang. We have decided to forsake our old nature kaya tayo nagpabaptize and to live the newness of life. So, yun po. Thank you po, Pastor. Alright, thank you for the question and thank you sa mga magte-testify pa. Anyone magte-testify? Hello po, Pastor. Good morning po, everyone. Good morning, Chris. Yeah. Sa akin po is, although yung nag-encounter ako is na surrender ko amin ijay yung old life ko, old self ko. Tapos, yung ano ko kasi nun, ugali ko kasi nun is hindi ko alam paano magpatapat at saka hindi ko magtiwala sa tao ulit. Pero nung after kong nag-encounter is yun, na ano kong yung friendly ko yung sarili ko doon sa unforgiveness na yun. Tapos kaya nung umahon ako sa tubig is yun, winelcome ko yung pagmamahal na magmamahal ako ng kahit mahirap man mahalan na tao or at saka yung maniwala ulit ako sa Diyos para maniniwala din ako na may pag-asa ang taong or may ang tao na maniwala ako ulit sa tao. And then yung hope din yung ko na pag-asa na kahit ano man yung naranasan ko is meron akong pag-asa at yun yung sinama ko, pag-asa na mula kay Kristo at saka yung pag-forgive sa mga taong yung Pasko yun then yun yung nabago sa akin at yun yung until ngayon is nangyayari although challenge man tayo pero nandun kasi nga naintindihan ko na yung baptism na it's not just ilog-log ka tapos pagkano dun lang sa day na yun na naintindihan mo but it's a practice na araw-araw mong dapat pina-practice. Kaya yan po yung may testify ko about sa old life ko na surrender ko sa encounter and also na nalibing ko sa it's yung din kay Nanay Bells is although may bumabalik man but still dahil nga naintindihan ko is kaya nga may repentance, confession kaya hindi ko na kailangan na magbaptism ulit kasi noon naman talaga is pure, real at saka yung motivation ko is talaga namang tama the time of baptism kaya I just repented it to God and also confessed and be transparent to Him. Siya lang naman yung nakakaintindi talaga sa situation ng bawat isa. Kaya yan po, Pastor. Salamat. Wow, ang ganda ng explanation ni Chris. Thank you so much, Chris, sa napakagandang pagkakasabi mo niyan. Yan, tama yan. Hindi kailangan magpapaptize mo ulit, kundi mag-repent na lang. At thank you sa mga ganyan na naset mong example na maganda. Kaya ngayon, yung tinuturo sa atin dito sa lesson natin na magandang pakinggan yung mga mga nasa isip or talagang yung mga specific na sinasabi ng mga nagpabaptize nung sila ay nagpabautismo, kung ano yung specific na nilibing. So magandang isipin natin lahat. Yes, sa kabuuan, nililibing natin yung old nature, tama na yun,
saklaw na niya lahat. Pero mas nakita natin effective yung meron ka talagang specific na inaalala. Pero kahit yung tanong ni Ate Bels kanina, hindi mo pala naisama yon, may ganyan, no? Pero alam mo naman sa time na yun na nililibing mo lahat ng yung kabuuan ng old nature mo, siguro yun po yung gumawa na hindi na kailangan magpabaptize muli. Kasi sa kadahilanan na parang hindi ko na isama yun. Hindi naman kailangan na yun kasi kabuuan na ng old nature natin, nilibing na natin. At para mas maging effective nga at maiwasan yung ganyan na parang nag-isip ka pa na hindi ko kasi naisama yun. Magandang isipin na lang natin lahat bago tayo magpabaptize. Maganda yung nung ginawa ni Chris kasi doon siya nag-struggle. Ganon. Kung doon ka nag-struggle, yun yung pinaka i-declare mo din dyan sa time ng baptism na mga kasama sa nililibing mo. As you're going to bury your old nature, yan yung pinaka-specific na mga nililibing mo yan in your old nature. Praise God na maglilibing ulit tayo at netong January. Okay lang po ba sa inyo sa mga magpapabaptize diyan sa sa Camp 3 nung yung resort para sa Parapat. Paraiso ba? Paradiso para ganyan. Ijay Parapat at dati Paradiso Resort po na Jay. Nalamin. Nung di balit ang baptize tayo lang. Sa Sunday 9, sa 16, mabalimot man 16, para mag-stay ako. 16. Mag-stay ako sa 16. Saglit lang yun punta kami. Ang ginagawa kasi namin nun, nakaset na mga lahat ng ibabaptize, may bawon na silang damit. After service, takbo na kaagad doon. I-baptize, then balik din kaagad. Parang takbo doon tapos balik. Kain. Yan, dito sa church. Ganun po yung ginagawa natin. Minsan din naman, sinasabay din natin sa mga outing. Pero parang wala ng mga planong mga outing ngayon. Kaya, yan, may mabilisan tayong ginagawa. Yung iba pa nga po talagang drum. Si Mrs. ko daw, sa drum na bautismuhan At least may malapit tayo ditong swimming pool. So, any testimony? May mga testimony pa po mga kapatid? Sa mga magpapabaptize po dito, naunawaan po ba? Pero tayo po, kung meron dito yung nagpabaptize nun, pero parang hindi talaga naunawaan, yun yung inaalaw din natin na pwedeng mag-ulit. Pwede mong ulitin yung baptism na yan. Yung isa ka doon sa basta mga tinawag, tapos binautismuhan. O may lesson man kayo nun, pero parang hindi mo masyadong naunawaan, tapos nagpabaptize ka. Ngayon, mas may malalim na talagang pangunawa sa baptism. Pwede po na mag-ulit. So, any other testimonies?